If you are writing, here's our anchor scripture today in Proverbs. So again, nasa book of Proverbs po tayo. Let's read all together Proverbs chapter 19, verse 21. Ito lang po yung ating scripture for today. Sabi dito, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So if you're writing, title of my message, I want to preach in this specific area. Title of my message is this, God's Prevailing Purpose. Sabihin natin, God's Prevailing Purpose. Pastor Chris, ano bang ibig sabihin ng God's Prevailing Purpose? By definition, bigyan ko na rin kayo ng meaning para alam natin. God's prevailing purpose is His sovereign plan that ultimately stands and accomplishes exactly what God intended, regardless of human plans and oppositions, delays, or circumstances. Now, kung tatanungin natin, Pastor Chris, ano ba ang pinakaiba nito sa purpose? Na pag sinabi kasi natin purpose, para lang din hindi tayo malito, is this. It is the reason something exists. Kung ano yung intended design. Example, kutsilyo. Anong purpose ng knife? Slice. So siya sa slice. Ang isasagot ko pa naman cut. Yung mas maganda yun, to slice. Anong purpose ng bridge? To connect. Social yun lahat. To cross. You know, Gen Z, no? Iba talaga. Sheesh! Iba yung mga Gen Z. Alam mo, natutuwa ako sa mga Gen Z, no? Iba-iba yung mga tawagan. Kaya, nung last time na nasa GC kami, tinanong ko sino yung mga magla-live group. Si Ses lang sumagot kasi patawid na dapat siya millennial pero Gen Z pa rin siya. Sabi niya, ako ba, Pastor? Pero lahat, wala na. Sabi ko, wala yata live group. Kasi nag-like sila. Sabi nila, Pastor, ang sa amin kasi Gen Z, pag ni-like, ibig sabihin, yes yun. Sorry naman, millennial po ako. Lalo na mga boomers dito. Di ba? Iba na talaga ngayon, no? So nakita niyo yung purpose. So may specific siya na somehow intended design. Ano naman yung God's purpose? God's purpose is somehow, kung ano yung pagka-create sa atin ng Panginoon, yun yung intended design din natin. Malinaw ba? Now, I'll show you in Proverbs 21:5 na somehow yung planning is important. Kasi sabi doon, di ba, many are the plans in a man's heart. So, Pastor Chris, masama magplano? Of course not. In the Bible, sa Proverbs, marami pong verses in the Bible na inire-recommend po na dapat tayo nagpaplano. Okay? Isa po ito. Sabi sa Proverbs 21:5 is this, good planning and hard work leads to prosperity. Kaya huwag tayong magtaka. Kung pinagpapala ka ng Diyos kasi masipag ka at nagpaplano ka, amen? Ang problema ito, but hasty shortcuts leads to poverty. Kung tamad ka, gusto mo yung mabilisan, naku, delikado yan. Pwede ka mag-prosper panandalian, pero at the end of the day, yung point ng poverty, nararamdaman mo nahihirapan ka lang sa buhay. Alam nyo, pwede po ba, Pastor Chris, yung point of prosperity maging hindi sa tama? Pwede. Isipin mo, good planning, parang nangyayari sa bansa natin, talagang pinagplanuhan no? Tsaka talaga hardworking sila. No? Hardworking Ang hirap magdala ng maraming maleta, ha? Nakakapagod yun. And talagang nga naman nag-prosper sila. But at the end of the day, hindi natin matatakasan ng Panginoon. Amen? Hindi natin matatakasan si God. God is seeing everything. And one day, lahat yan, marireveal in the light. Judgment is real. Judgment is real. Now, ano pong tawag sa mga tao nagpaplano? Para lang din po may idea tayo. So, ang tawag po sa mga tao nagpaplano, lalo na sa mga nasa corporate world, ito importante ito, yung mga nag-lead. A person who naturally plans, tawag sa kanila strategist. Meron din mga organizers. Sino dito, somehow, alam mo lang strategist ka? Sino ba yung strategist? Someone who thinks ahead systematically. Ito mga tao to medyo highly skilled to. Somehow, maaaring na-train na to through time. Talagang lahat pinag-aaralan nila bago nila gawin. Some people, yung mga talaga nagpaplano, organizers. Yung tipong somehow, mayroon silang structure sa oras, sa execution, even sa resources. Kaya dito papasok yung mga tao na sa administrative role. Alright? Ano pa? Sa corporate world, makikita rin natin to, visionary. Ang mahirap, pag yung isang leader, tandaan nyo to, walang vision. Biblically speaking, without vision, people, lahat sila perish.
Okay, without vision, people perish, the Bible says. So, importante na isang leader may vision. Malinaw? So, personality plans, meron din tinatawag na executive mindset. Anong tawag sa kanila? Executive mindset. Someone focused on execution and system. Now, remember this. Wise planning is a mark of maturity, stewardship, and wisdom. But, they are incomplete without God in the picture. Malinaw? Pag hindi mo sinasama si God sa planning mo, then it's all by yourself. You will sustain. Naramdaman mo na ba yun? Naranasan mo na ba minsan sa buhay mo? Na nagplano ka, alam mo lang, nakalimutan mo si God. Tapos sobrang hirap na hirap ka. Bakit? It's because lahat ng work na yon is all by yourself. Gumagaan ang trabaho, yung bagay na ginagawa natin, pagka si God na sa picture. Pag si God inaalaw natin kumilos sa buhay natin. Amen? Kahit po dito sa church. Hindi madali po mag-start ng church. Hindi po madali yung kung ano po yung gagawin natin dito. Kailangan natin si God. Ganun din sa business. Sino nagbi-business? Sa mga nagbi-business, kailangan nyo si God. Hindi madali mag-business. Di ba? Sino dito mga nag-aalaga ng bata? Mothers. Hindi rin madali mag-alaga ng bata, tama? Sino dito mga nag-asawa, tapos parang sabi mo nung may asawa na, ang hirap pala mag-asawa. Eh, grabe, may amen! Grabe! Diba? Hindi, ang katotohanan, medyo mahirap naman talaga, tama? Kailangan mo si God. Talaga yung tipong point A to point Z, yung tipong walang magkasundo, nag-aaway na kayo, walang pumapagitna. Si God lang papagitna. Yung salita niya papagitna. Amen? Kaya nga kailangan natin yung salita ng Panginoon. We need God in the picture. Malinaw po? Now, Pastor, what does the Bible say about people who don't plan? Paano naman yung mga taong hindi nagpaplano? Alam mo yung tawag ng Bible doon? Dalawang bagay. Number one is this, foolish people. Sabi natin, foolish people. I'll show you. Proverbs 13:16. Wise people think before they act. Fools don't. And even brag their foolishness. May tropa ka bang ganun? Yung parang pinagmamalaki pa yung kalokohan niya. Hindi ka magaling. Pinagmamalaki mo pa. Di ba? May mga taong ganun eh. Yung talagang proud pa sila sa mga kalokohan nila, yung mga pinopost nila. I mean, in the social media, ang dami niyan. Kaya hawa-hawa eh. Mindset to mindset eh. Even sa TikTok. Tama ba? Ang daming nagpo-post ng mga kalokohan. Ito, but nakakita ko one time, this was last year. Sobrang rampant na rin sa social media. I think, hindi to high school o grade school, o baka first year college, na kino-content na nila yung kalasuan. Sa eskwela to ha. Wow! I don't know if you know that. Sino dito, honestly, sa TikTok, may nakita ka na mga ganyan. Naka-uniform pa. Kino-content, thank you, Josh. Hindi ka naman doon, Josh, dati, no? Hindi ka. Tapos pa na, kasi nakayuko ka, parang, gusto baka ako yun, ha? Dati. Oo. Nakakita na ba kayo ng ganun? Grabe. Sobrang unbelievable. Pinapakita pa dun sa content nila kung paano gawin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Yun yung nangyayari ngayon. Ano yung second? Sabi natin, lazy people. Huwag tayong tamad. Ayaw ng Lord ng tamad. I'll show you, Proverbs, ito po, in Luke chapter 14 verse 28. Alam niyo po, yung lazy people, may danger po dyan, lalo na sa mga mananampalataya ng Panginoon. Kasi sometimes po, yung laziness can be spiritual in disguise. Anong ibig sabihin? Pwede natin sabihin kasi minsan na, Lord, hindi ko alam kung magtatrabaho ko. Di ba sabi mo nga, Lord, you will bless me. God, bless mo na lang ako habang nanonood ako Netflix. Oh! May mga taong gano'n. Meron mong gano'n? Yes. Lord, bless mo na lang ako habang nagpipickleball. Pero di naman. Lahat naman kami nagtatrabaho. Sarap lang mag-pickleball. May mga tao na somehow, pwede nating isipin na hindi na natin gawin yung dapat natin gawin because why? The Lord will bless us. It can be in disguise na tayo pumalaglag sa trap of being lazy. Tama ba? Kaya nga po maganda, nagpaplano tayo. Sabi dito sa Luke 14:28, si Jesus nagsabi nito. Suppose one of you wants to build a tower. As a person, ano binibuild mo? Some of you building a business. Some of you building a relationship. Ano binibuild mo, kapatid? Some of you, ito, nagbibuild sila ng tower na no? Pagka may mga talon, hirap nun. Anong binibuild nyo?
Ano sabi dito? Won't you first sit down, sabi natin sit down, and estimate the cost? Pag somehow yung isang tao na hindi nagpaplano, hindi niya maiisip to. Kasi nga, madalas nagiging impulsive yan. Pero yung tao nagpaplano, sabi ni Jesus, sinasuggest niya sa atin, dapat umupo ka muna. Calculate mo muna. Alam mo ba sa corporate world, pag ako po somehow nag-share ng about sa team building and in a corporate setting, lagi kong ina-example to sa mga leaders and sa mga employees nila. If you have a given situation, this will apply to you guys as well. If you are somehow given a situation, negative, positive situation, maganda po, dun sa word itself, pakita natin. Sa word na situation, first, sabi ni Jesus, this is somehow a revelation to me when I was studying the word before about itong specific verse na to. First, sit down. So pag may given situation, anong gagawin mo? Para matandaan natin, you sit down. Bakit? Sa word na situation, tandaan natin yung word na sit. Sabi natin sit. Sa word na mismo, nandun na. Upuan mo muna. Huwag kang magmadali. Huwag kang pasigi-sige. Tapos yung last word, 4 letter na yan, yung Sean, ano gagawin natin? Magkaroon tayo ng reflection, then action. Sabi ni Jesus, count the cost. Upuan mo, i-reflect mo, kaya ba? Hindi kaya. Okay ba? Parang hindi okay. Kung ano man somehow point of prayer mo and then point of reflection mo, then actionan mo. Naunawa natin? If this is somehow a practical thing na pwede natin i-apply. Kasi ako dito, sinishare ko to sa kanila. Kasi madalas tayo as human beings because we are somehow bound sa fast pace ng social media. Yung takbo ng utak natin, we are being wired na gusto natin instant. Kaya kapag sa bahay ka, gusto mo instant noodles. Hello, nag-buffer lang yung internet nyo, inis na inis ka na. Diba? Bakit? Kasi nga, gusto mo ng instant. Gusto mo, yung pagka-click mo, nandun na lahat, tapos na yung movie. Lupit na wala ka naintindihan. Instant. We're living in a world na so instant. Nakakalimutan natin to sit and to reflect, then we act. Anong nangyari? Baliktad. We act, then re-reflect natin, ano ba ba't ba ako nagkamali? Tsaka ka uupo. Tama ba? Baliktad eh. Anong nangyari? Nag-act ka muna kasi nga naging impulsive ka, then magre-reflect ka, pumalpak, ngayon siya kakaupo, iiyak. Kasi nagkamali ka. Am I right? Ayun ang nangyayari if we don't allow God in the picture. Many people pray for success but they never create a plan. Many pray for financial breakthrough but don't budget. Many people somehow pray for their marriage to be healthy but they are not intentional in dating or even going to counseling. Or some, you are very much eager to grow in your spiritual walk, yet you're not intentional to be discipled. You're not intentional in your prayer time with God. Naunawa natin? So, importante po na tayo din ay nagpaplano. Hindi po masama yun. Now, you know what's dangerous? When it's always about your plans. Wala si God sa picture. Naalala ko lang, while I was preparing this message, this is a specific scenario in the Bible. Ganda nito. Niremind sa akin ng Lord, since mag-outreach po tayo sa Friday, sa mga sasama will be going to Pampanga po. We always do that. Iba po dito ng kasama natin, nakalabas na po sila because of human trafficking. We thank God na for the past 3 years, nag-mission po tayo doon and God is so good that ngayon pong Friday, may ginamit po ang Panginoon to bless them. Kaya pupunta po yung mga gustong sumama sa outreach, let us know if you want to join us as well. And with that, nakakatuwa lang, it's because Joshua rin yung topic na pinagpipray ng asawa ko. Si Gab ang gaganap nun. Joshua, saan si Gab? Gab, galingan mo ikaw si Joshua. Kasi prepare ako, dinala ko nila sa Joshua. And binasa ko ulit yung 1 to 5. And this strikes me, Joshua 5. Bigyan ko kayo ng specific scenario. Ganda nito. Joshua chapter 5 verse 13 to 15. Sabi dito, when Joshua was near the town of Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a sword in his hand. Joshua went up to him and demanded, pagkakita ni Joshua ganyan, naglalakad siya, kasi po, backstory,
Papunta po sila sa Jericho kasi makikipag-battle po sila. Paglakad ni Joshua, may nakita siya nakatayong lalaki. May hawak ng sword. Sabi ni Joshua is this, are you a friend or a foe? Para bang sila Carlo to, sila Paul. Tolls ka ba o no? Tawagan kasi nila tolls eh. Oh, are you a friend or a foe? Sabi dito, is this, neither one. Yun yung sagot. Bakit? I am the commander of the Lord's army. At this, watch this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. I am your command, sabi ni Joshua. What do you want your servant to do? The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did as well what he was told. Anong ibig sabihin nung sinishare ko na specific verse po na ito? Specific picture. Gusto ko maunawaan nyo to, pakinggan nyo to. Bigyan ko lang backstory. Si Joshua, somehow nabigyan ng responsibility by Moses. He died. Si God binigyan siya ng responsibility. Siya na yung mag-lead ng mga Israelitas doon sa promised land. Okay? Pinakataan siya ng Panginoon. Si Joshua, dahil somehow nasanay siya si Moses lagi nag-lead, I believe, yung confidence level niya wala pa doon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, kung babasahin niyo sa chapter 1, be strong and courageous. Then, makikita niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, ipapakilala kita sa mga Israelites. Ginawa, binigyan ng miracle. Yung point na tatawid po sila sa Jordan River. Yung Jordan River, rumaragas ang tubig yun. Parang isipin nyo, imagine nyo lang yung Niagara Falls. Yung tipo pag gumanong ka, natatangay ka, patay ka. Parang ganun. So, pinakita ng Panginoon sa kanila na may specific instruction si God, sinunod ni Joshua. So, yung priest, pag dinadampi yung paa, nahahati, nagiging dry land. So, in short, pinakita ng Panginoon na binigyan ng miracle, nakatawid po sila doon sa Jordan River, then pinagpile sila ng stones, and at the end of the day, ito na, pupunta sila sa Jordan, doon sa Jericho to attack. May plano si Joshua. Malinaw? Anong plano ni Joshua to? Attack. Ano nangyari? Ininterrupt ng Lord. So ito pong Lord's army, just so we will know, okay? Many scholars believe na ito po ay Christophany. Sabi natin Christophany. Ano ibig sabihin nun? Appearance of Jesus before incarnation. So ito yung pre-incarnate na tinatawag. So they believe na ito po ay somehow pre-incarnation ni Jesus. Bakit? Kung babasahin natin dito, number 1 is this. Notice, sabi ni Joshua, he fell with his face to the ground in reverence. Sa Bible, never mame-mention na ang angel ay somehow tumanggap ng worship. Malinaw? So by this point in time, tinanggap niya yung pag-face down ni Joshua. Tinanggap yung worship. Pangalawa, he declared yung place, sabi ng angel's army, Lord's army, it is a holy ground. Sabi niya, take off your sandals for the place where you are standing is holy. Third, only God can make holy ground with His presence. Remember si Joshua, si Moses, nung siya ay kinakausap ng Lord sa burning bush, ano sabi sa kanya? Take off your sandals because you're standing in a holy ground. And third, sabi dito, He appears in a divine warrior. Nakasuit, may sword. And in Revelations, babalik si Jesus, saan nakasakay? Sa donkey pa ba? Sa horse. He is a warrior pagbalik. Malinaw? So yung point na nakasalubong ni Joshua, we believe it is God. It is not just an angel. So ano nangyari? Mamaya i-share ko sa inyo. But before that, I want to share 3 points, okay, today. How does God purpose prevails in our lives? Number 1 is this, if you're writing. God's purpose prevails because He has the final say. God prevails because He is God. He is sovereign over all. Isaiah chapter 46:10. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. Watch this. I say, my purpose will stand. I will do all as I please. Pastor, tanong. Kung yung purpose naman pala ni Lord nagpiprevail sa buhay natin, why make plan? Bakit kailangan ko pa magplano? Yun naman pala mangyayari, Pastor. Why do I need to pray? Natanong niyo ba yun? May nagtatanong ba dito? Meron ba sa dumapo sa isip ko yun? Bakit pa ako mag-pray? Bakit pa ako magplano? Nangyayari naman pala yung purpose ni Lord. Meron ba? Nagtatanong. Kasi kung wala, hindi ko na sasagutin. Mahirap eh. Joke lang. Meron ba? Yes, very good. Taas ang kamay. See,
Importante na matandaan is this. Hindi po somehow tinatanggal ni God yung human responsibility. Nakunawa natin? As human beings, as man, meron po tayong human responsibility. Si God, meron siyang point of His sovereignty. So, ano yung responsibility natin? Sabi ng Bible, we pray without ceasing. So, command yun. So, yung pananalangin is a command by God through His Word. Tama ba? So, ganun din yung planning. Kasi yung planning is somehow point of ating stewardship. Is an act of stewardship. Now, sulat nyo to. Prayer is not trying to convince God to do His will. Prayer is partnering with God in accomplishing His will in our lives. Malinaw ba? Alam nyo minsan, pwede ka magtanong, Lord, bakit ganun nangyayari? Minsan, hindi naman ito yung pinaplano ko, pero ito yung nangyari. Last Monday, nag-speak po ako sa isang wake. Isa po sa mga kasama natin, yung kanyang mother, yung nagbabiolin po sa atin, passed away. For the past few years, they've been struggling, dinadala po nila yung kanilang mama sa hospital. They've been serving God for the longest time. To be honest, I didn't know so much of her mom. That's why nung nandun ako, nakaupo ako sa wake bago ako mag-speak. Pinapanood ko yung video niya sa TV. Nakita ko, sabi ko ngayong, habang nandun ako nakaupo, nakikita ko yung mom niya pala, nag-worship din, nag-preach din and all. Alam mo, habang pinapakinggan ko siya, sabi nung kasama natin, alam mo, pastor, nung nasa hospital ako, tinatanong ko si God. Kasi ang heart namin, maiuwi pa namin yung nanay namin after dun sa ER. Kasi ilang beses naman niya binibigay sa amin yun eh, na mai-ER, na uuwi namin sa hospital. Pero that point in time, nag-flat. Hindi ko kinaya, pastor, lumabas ako. Tinanong ko si God, sabi niya, God, nagkulang ba ako sa panalangin? God, nagkulang ba kami sa pagsaserve? God, buhayin mo yung nanay ko. Marami pa siyang mabibless. It didn't happen. It didn't happen. I don't know if you ever experienced na mawalan ng magulang or mawalan ng someone na talagang nilulook up to mo, yet biglang parang, ba't kinuha, Lord? Why? Natanong niyo na ba yun? Yung word na, Lord, why? Bakit siya pa? Bakit ngayon pa? And that time, I was so blessed. Sabi ko nga nung tumayo ako doon, medyo hindi ko mapigilan mag-teary-eyed kasi nga na-touch ako. Sabi niya sa akin, lumabas yung father niya. Tinap siya. Anak, kaya natin to. Yung father, he's a pastor. He never showed yung point ng breaking, but yung point of trusting. Because why? He knows God's sovereignty. He knows God's heart. He knows God's attributes. Yun yung problema sa maraming Kristiyano. Many times, we forget kung ano yung puso ng Diyos, kung ano yung attributes ni God. We tend to back out pag may nangyaring hindi natin kagustuhan. Nagtatampo tayo kay God. Why? It's because we don't know, we don't understand the heart of God. Kasi doon kulang. We go to church, yes, good yan. But if you don't have a personal relationship at home with God, you will never understand yung puso ng Diyos, kung sino ba si Lord. If you don't read the Bible, if umaasa ka dun sa mga verse of the day, it's okay. Pero at the end of the day, kulang. Magugutom ka kasi the Bible says this is the bread of life. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kailangan mo to? Ang tanong, kumakain ka ba dito? Or palamuti lang to sa kwarto mo dahil may Bible ka? See, it's very important. Why? Because anything can happen. Many are the plans in a man's heart, but God's purpose prevails. Paano pag may hindi naaayon sa gusto mo? That's why second key point that I want to highlight is this. God's purpose prevails because God uses both prosperity and problems in our lives. Tama ba? He can use both. Pansinin mo, may mga magagandang kwento, pagpapala, blessing, pero meron din mga sunod-sunod na problema. Hindi inaasahan. Tama ba? Sa buhay natin. Pastor, bakit nga ganun? God can use both for His glory. Ang tanong, how do you respond both on blessings and on testings? How? Pag mabless ka ni Lord dahil answered prayer ka,
Nawawala ka kasi overwhelmed ka, saya eh. Or pagka nasa point of testing ka ba, naiinis ka kasi bakit ito nararanasan ko to? Bakit nangyari sa amin to? Bakit nawalan ako? Bakit ito ngayon yung relationship ko? Bakit iniwan niya ako? Bakit kami ganito? Puro bakit. Hello? May nagtataas ng kamay. Hi. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng isang story. Para po yung iba sa inyo, makilala niyo naman po yung pastor na nagsasalita sa harap. Yung mga kaibigan ko, alam na itong story na to. Can I be real? Okay lang ba? I wanna be real. Being honest with you guys, I didn't want to be a pastor. I didn't want to be a pastor. If bago sa pandinig niyo to, yes. Hindi ko po gusto. It's because somehow, nagkaroon na ako ng plano. I was in a modeling industry for so long na doon ko po na-discover na I want to pursue a business. I've been in a clothing line business for the longest time, pre-pandemic. And God blessed the works of my hands during that time. And nag-start na rin ako mag-coaching and all. I'm enjoying what I am doing. My plan is this. Meron akong nilulook up to na designer. His name is Jerry Lorenzo. Oh, alam niyo po yung damit na essentials, yung fear of God. I look up to that specific person. Before, every time na magkikreate ako ng collection ng damit, kasi nag-boom po yung brand, is because of this specific well-known people in the entertainment industry promoting the brand every single day. Because po dun sa Showtime, dahil everyday siya, these people promote my brand, our brand, every single day. So, nag-boom po siya. So, yung plano ko, dahil nag-boom siya, hindi lang siya locally, naging global pa. So, ginagawa namin, para bibili yung ibang tao, hindi na sa amin order, binibigyan namin ng opportunity, magkaroon ng reseller sa iba-ibang lugar, pati bansa. Nag-boom siya. Hanggang nagkaroon kami ng fashion show and all. Ang mindset ko is this, to be someone, not just locally, but globally. Now, boom! God interrupted. He allowed me to experience heartbreak. During my time dun sa ex ko pa po yung asawa ko, ex ko naman siya talaga. Kasi wife ko na siya. Nung kami po ay mag-boyfriend-girlfriend, binrake niya ako eh. That's my first of experiencing na ininterrupt ni Lord yung mga plano ko. Second, a mentor of mine, when I was young, bata ako, nagkita kami ulit, and every weekend, dahil may sakit siya sa puso, gusto ko siyang tulungan kasi nung bata ako, nung walang-wala kami, tinutulungan niya ako. So every weekend, gusto ko siyang tulungan. Pinupuntahan namin yun. Nung dati ko pong pastor. Then one day, all of a sudden, tumawag yung wife on the phone, hysterical. First time ko naka-encounter na gano'n. Chris! Patay na siya! Anong patay na? Ganyan. Pag-uwi ka na. At the age of 38, he died in his bed. Takbo ako dun. Kita ko siya nakahiga, nakanganga. Eh, ang laki niya. Hindi namin siya mabuhat palabas. He died at the age of 38. And that was a turning point sa akin. Alam mo, paano nangusap ang Diyos sa akin? Kung hindi ko lalakaran kung ano yung pagkakatawag ng Diyos sa akin, kasi ayoko magpastor. And that very moment, nangungusap na sa akin si God because I keep attending church. Na-appoint na akong leader in all. I was following Jesus. Pero sa utak ko, hanggang dito lang ako. Lord, ganito lang. Sa totoo lang, gusto ko po taga-invite lang eh. Taga-sama-sama lang, ganyan. Pag sa Bible study namin, wala akong plano. Kasi iba yung goal ko. Gusto ko maging Jeric Lorenzo. Essentials. Sa akin, fear of unknown. Pangit ang pangalan eh. No? Fear of God pa rin, di ba? Pero at the end of the day, God interrupted. Nangusap ang Diyos sa akin. Na-realize ko, alam mo, anytime pala pwede tayong kunin ng Diyos. We will never know kung kailan ka uuwi sa Kanya. Walang nakakaalam, kapatid. Kaya kakayolo-yolo mo. Promise. Kwentuhan ko kayo. Ang dami nakarelate eh, no? Kakayolo yun. Nag-yolo lang ako kagabi. Kaya nga po ngayon lang ako eh. Alam nyo ba, bigyan ko lang kayo ng kwento. Meron ako mga kaibigan from my YOLO days.
At the age of 25, 26, they passed away. May isa akong kaibigan, uso pa dati yung karera sa libis. Sino dito inabot yon? Car racing. Yung barkada kong yon, laging kumakarera din yun na inabot yung Gen Z kayo, kami, millennial. Baby pa kayo, naglalaro pa lang kayo ng mga lollipop and all. So, uso car racing sa libis. Lagi siya sinasabihan, huwag ka nang sumali dyan, gano'n, badadadada. Alam niyo, one day, nagulat ako. Ang kinamatay niya, car crash. Sa libis. Bakit? Sa kakamadali niya, nag-U-turn siya, di niya na nakontrol, lumabas siya sa harap ng salamin. Psh! Head on, tumama siya sa bakod, bag, ulo, patay. Lasing na nakipagkarera. What's my point? Pag kinain ka ng sistema ng ginagawa mo, droga, kinain ako ng sistema ng droga, kaya nga muntik na ako mamatay dahil sa droga eh. Isipin mo, may klase kami, nagdodroga ako sa labas ng campus, hanggang sa hindi ako makahinga. Kala ko kunin ako ni God. Hindi na ako kumakain, nagdodroga na lang ako, mas masarap. For me, that time. Ano pa, nalulun ako sa bisyo, sa alak, sa sex, babae, ganito. Ang dami. Pag kinain ka ng sistema, maraming mga bagay hindi mo na maiisip. Mawawalan ka talaga ng wisdom. Kaya natin pinag-uusapan eh. Kasi nga mawawalan si God sa picture kasi nag-i-enjoy kasi ginagawa mo. Naunawa natin? Marami dito kabataan. Probably 70% na nandito, Gen Zs. Sa millennials, graduate na kayo dyan. Huwag nyo nang balikan. Kung nire-redeem na kayo ni God ngayon, huwag nyo nang balikan. Kasi pag kinain ka na naman sistema, the Bible says, sin gives birth to sin. Hello? Ang hirap. Alam mo, akala ko nun hindi na ako makakabalik kay God. Kasi 17 pa lang ako nun, nakakilala na ako sa Diyos. Ang hirap. I know one lady, a friend of mine, during modeling days, sinasabihan na siya ng mga kaibigan namin, huwag kang sasama kahit kani-kanino. One day, nagiinuman sa club, dinrap dun sa inumin niya, dinroga, dinala sa bahay, sumama kasi sabi tutuloy yung pag-in-house nila dun sa loob ng bahay. Ano nangyari sa kanya? She was raped. Nakarating sa amin, ano nangyari? Umiiyak siya, gusto niyang ipakulong. Hindi niya mapakulong, bakit? Sumama siya eh. Lasing siya eh. Taas na niya eh. You get what I mean? Pag kinain ka ng sistema, delikado yan. Wala ka nang hindi mo pwedeng balikan. Sana mabago to. Pwede bang i-rewind yung buhay? No. Kaya maraming mga tao, they fall into regrets. Why? It's because we don't listen to God. Pero, the good news about it, because of His grace, He can use both yung prosperity and problem for His glory, na one day yung mess magiging message, yung test na yun magiging testimony na lang. Amen? That's the goodness of God. If you will allow yourself to be changed by Him, to be transformed by Him. Kaya yung apat na nandito, nag-public declaration, praise the Lord. They're saying, the old has gone, the new has come. Hello. Kaya importante po na uunawaan natin yung mga bagay na to. Ecclesiastes chapter 7 verse 13 to 14, pakita ko. Accept the way God does things. Sabi nito, for who can straighten what He has made crooked? Kaya sabi ng Bible, pag binuksan ni Lord yung pinto, walang sino makakasara. Pag sinara ni Lord yung pinto, walang sinong makakabukas niyan. Even this, pag yan in-straighten ni God, hindi mo kayang baluktutin yan. Even sa Senado, even yung mga officials natin, hindi nila wala silang magagawa sa pera nila na meron sila ngayon na bilyon-bilyon. Hindi. God is sovereign. He can. Pag sinat down ni Lord yan, wala silang magagawa. Check. Akala ko na wala, pati yung mic na shutdown. Lord, nag-preach lang po ako. Okay. Diba? So, kailangan maunawaan natin ito. Lastly, if you're writing, God's purpose prevails because God's works through surrendered people. Amen? Tandaan mo to. Listen, look at me. Lahat tayo dito, binigyan tayo ni Lord ng free will. You can choose. Always choose. If you want to yes kay God or say no to God. Eh, Pastor, bakit sabi naman doon many are the plans in the man's heart, but His purpose prevails. Now, listen. Si Lord, ito yan. Re-respetuhin niya kung anong desisyon mo. Because why? He is a gentle God. He is a loving God.
kung ang desisyon mo is no to Him, hayaan ka niya. Ingat ka kapag nag-harden yung hearts mo. Kasi yun yung pwedeng mangyari sa'yo. Kainin ka ng ganong sistema. Now, what is the common greatest mistake of man? Write this down. The greatest mistake of man is expecting God to serve His plans. The greatest wisdom is surrendering to God's purpose. Lagi natin iniisip kasi ganito, Lord, ito plano ko Please bless. Masama ba yun? Masama ba yun? In reality, hindi naman siya masama. Pero, kung yung plano mo na yun masama at hinihilingan mo siyang i-bless niya yun, ano mangyari? Ano mangyari? Tingin mo i-bless ni God? Pastor, bakit may mga mayayaman na gumagawa ng masama? Yung magnanakaw, nagbibenta ng droga, yung mga bagay na gumagawa na hindi tama sa buhay. Bakit sila pa rin nagpa-prosper? See, the devil can bless as well. Naunawa natin? That's why sa Hollywood, kung makikita nyo sa algorithm nyo, baka habang pinipreach ko ito, pumapasok lang sa algorithm mo. Biglang pagpasok mo, biglang mapapanood mo. Kaya ang daming lumalabas ngayon sa Hollywood na binenta nila yung souls nila kay Satan Kaya nga merong satanic din na religion Kaya nga meron ding satanic Bible Number 1 na command is gawin mo yung gusto mong gawin sa buhay. In short, pwedeng maging YOLO. It's because of that. Kaya wag nating hayaan na hindi tayo papanig sa plano ng Diyos. Going back to Joshua's life, nung na-encounter yung army, yung the Lord's army, si God. Ano sabi ni God? Neither one. Wala akong papanig. Lord, papanig ka ba sa akin o dun sa kalaban? Anong sabi? Wala. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, ikaw ang pumanig sa Kanya. Hello. So yung plano mo dapat, Lord, ano po yung kalooban mo para sa akin? Hindi yung, Lord, yung kalooban ko, i-bless mo Nagtatanong ka ba sa mga bagay na pinaplano mo? Or puro plano din, hayaan mo lang si God i-bless yung plano mo? Kasi wisdom is this. When you sit, reflect, and take action, nasasabihin mo sa sarili mo, God, ano po yung kalooban mo sa bagong papasukan kong eskwela? Lord, ano po yung kalooban mo sa career ko ngayon? Hindi ko alam, may opportunity po ako sa ibang bansa, pero dito may opportunity, mababa sweldo, doon malaki, pero hindi ko po alam gagawin ko. Let your will be done. God, ano pong gagawin ko patungkol sa relationship ko ngayon? Gusto ko na magpakasal, pero parang hindi pa siya nagpo-propose. Ako ba bibili ng siksing para sa kanya? Boom! Panis! Di ba ganun na ngayon Nainip ka, te? Huwag muna. Hayaan mo si God kumilos. Di ba? Baka bilang mo pa, tita, ibigay niyo nga po sa anak niyo. Wag! Pag-antay ka. Naman natin, kasi minsan nagmamadali tayo. Tama ba? Ganun din sa career. Ganun din sa bank account. So many ways. Nagmamadali tayo. Ang Bible tinuturo sa atin, be patient. Be still that we know that He is God. Amen? Tandaan nyo to, we were never created to make God's will fit in our plans. We were created to make our lives fit into His will. As I end, pwede ba tawag yung worship team? Yung point ng team ni Joshua, because pumanig po sila sa side ni God. Kung babasahin nyo yun sa Joshua chapter 5, 6, alam nyo nangyari? Ang plano nila Joshua, to conquer. Maganda yung plano. Good yung plano. Walang masama dun. Pero dahil nag-surrender sila sa plano ni God, binigyan sila ng instruction. Ano yung instruction sa kanila ng Diyos? Ang instruction sa kanila is lumakad sila. Yung mga Israelites were to march around Jericho once a day for 6 days. On the 7th day, they were to march around in 7 times. The priest would blow trumpets. The people would shout. Ano nangyari? Ano nangyari kung alam niyo yung story? Nag-fall yung Jericho. Ganun lang yun nag-ikot sila. O walang magchichismisan. Mga marites, di ko mabibig. Wala. Yung bumitaw doon, alis. Dahil nakinig sila sa sinabi ng Panginoon. Hindi sila nakapaglaban. Hindi sila nakipagpatayan.
Nakinig lang sila na instruction sa kanila maglakad. Trumpet. For how many days ito gagawin nyo? What's my point? There are times, pakinig ka mabuti dito, yung breakthrough mo kapatid, yung pinagpipray mong favor ni God, yung pinagpipray mong bagay na pagpalain ka ng Panginoon. Pag ikaw nag-surrender dun sa kalooban niya, may mga bagay na magugulat ka na lang, ipapakita niya sa'yo. Kamay niya yung kumilos, hindi mo kinakailangan kumilos sa pamamaraan mo, kundi sa paraan niya. Sino dito nakaranas ng ganun? Taas ang kamay. Amen. Nakaranas na akong ganun many times. That's why, every time I can experience a thing na, Lord, ba't namin ito nararanasan? Lord, bakit kami dumadaan dito? I sit. Because of a situation, I sit. I pray. I reflect. Then, if God gives me a direction, I put it into action. That is wisdom. You want wisdom, kapatid? In our series, that's wisdom. You ask before you act. Not the other way around. Most of us, we act before we ask. How many times you experience pain? How many times you have experienced hurt? How many times you experience point of breaking in your life? How many times? If come to think of it, gawa ba ni God o gawa mo? Thank you for the humility. Gawa natin, tama? Bakit? Because nawawala si God sa picture. Ang tinitignan natin is yung sarili natin. Tagal mo dito. Kaya yung pattern, Bible says, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of mind. Kaya ang tactic ng enemy, ilaglag ka dun sa pattern nito. Little did you know, yun na yung ginagawa mo. Kaya today, I believe some of you who are sitting here, God wants to renew your mind. God wants to renew your mind. You've been consumed by this. When we submit to God's leadership, God accomplishes what we could never accomplish on our own. Notice this. God created the birds to fly. Tama? Pero alam niyo yung mga birds, hindi pumasok ng flight school. Tama ba? Hindi sila pumasok ng flight school. Bakit? Because part na nila yung flying. Tama? How about the fish? Fish do swim. Nag-enroll ba yun sa Lasal para mag-swim? No. They never be trained to swim. Why? Because nasa system na nila to swim. They are created to swim. Tama ba? Paano tayo mga tao? Paano tayo mga tao? See, God created man with a purpose. We were not created randomly. We were created intentionally by God. Deep within every person is a God-given design, calling, and purpose. Ang tanong, willing ka ba magawa mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? Ano kaya yun? God's prevailing purpose is not merely about what He wants us to do. It is about becoming who designed us to be. Kaya pansinin mo yung ibon. Pag tinanggal mo yun sa air, nilagay mo sa tubig, makaka-function? Hindi. Hindi. Baliktarin natin. Yung isda, kunin mo sa tubig. Bato mo, paliparin mo. Ano mangyayari? Tilapia, prito, sarap, bangus, luto. Diba? Exactly my point. When you go out of God's design in your life, you will struggle. You get what I mean? Fish will struggle. Pag wala sa tubig,
The bird can struggle sa tubig, sa loob ng ilalim ng tubig, mamamatay yun. Same goes with you. If you are not in the environment wherein doon ka piniplace ni God because tigas ng ulo mo, punta ka ng punta doon, what will happen? You will struggle. Am I right? How many times you experience this in your life? Because you keep doing what you want to do. Today, I believe, some of you kinakausap ng Lord. Tama na. Tama na. It's about time for you to move freely doon sa design ni Lord sa buhay mo. It's about time, my friend. It's about time. As I end, I want to leave these two specific scripture. Tignan nyo to sa screen. I love this scripture. Jeremiah chapter 1, verse 5, and Matthew chapter 7, verse 21. This I end before I pray. Notice God's design. Jeremiah 1:5, sabi dito, before I formed you, sabi ni God, in the womb of your mother, I knew you. Sabi mo sa katabi mo, I knew you. Before you were born, I set you apart, appointed you as prophet to the nations. So, point is that, si God, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, tignan mo yung katabi mo. Ang cute ba niya? Yes. Ang cute niya. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, listen up, God knew you. Tama? Now watch this. Matthew 7:21, Jesus speaking. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father. Tanong, are you doing the will of the Father? Listen to this. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? Wow. And in your name perform many miracles. These people are inside church. Ano sabi sa 23? Then I will tell them plainly, sabi ng Jesus, I never knew you. Huh? Away from me, you evildoers. Why? Pastor, bakit ka na palang gulo? Sabi sa Jeremiah, I knew you when you were in your mother's womb. Then sabi ni Jesus, pag humarap siya yung tao sa judgment day, one of the scariest verse in the Bible, sasabihin ni God sa'yo, I never knew you. Huh? Why? This is one of the scariest Bible verse in the Bible. Akala mo sa loob ka, hindi pala. Bakit? They fall in the point of religiosity. What's the point? God has a plan. Nasa tiyan ka pala ng nanay mo. From beginning and end, alam na ng Diyos. But when you are born, from toddler to nag-aaral ka na, nagtatrabaho ka na, nag-aasawa ka na, lahat kayo, binigyan tayo lahat ng Panginoon to choose whatever you want to do. So, Pastor, ibig palang sabihin, God's purpose prevail, na pwedeng hindi ko marating yung plano ng Diyos sa akin? Posible pala yun? Yes. Why? Because you keep doing things that doesn't please the Lord. Not following Him. You can be attending but not following Him. You can be with someone but not being with Him. You can serve yet doesn't have a personal relationship with Him. We can preach here but we don't have really time for God. God is serious. God is serious about your life, kapatid. That's why today, I pray, this seed, all of the things that I have said today, will be planted in good soils. Eventually, pag uwi mo sa bahay, handa mo lang itong dalawa na to. Kahit kalimutan mo na yung sinabi ko. God knew you. Yet, do you want to fall sa point na I never knew you? With all along nabubuhay ka, huminga ka, akala mo, makakasama mo si God. Then one day, flatline.
I pray today that the Lord will speak in your heart.